Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa intensyong ito, kasama ng iba pa nating mga kahilingan, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Imuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay, sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang, sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan.
ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng likod mo, ikaw may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumagaling na o gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalisin gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay niyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat ng tabusog at nang tipunan nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Matagal at maraming beses ko na rin pong napagnilayan ang Ebanghelyo para sa araw na ito. Pero ngayon ay natuwa ako sapagkat napansin ko yung huling detalye na sinasabi sa mabuting balitang ito. Yung sinasabing, kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Natuwa ako kasi madalas hindi ko ito pinapansin. Naisip ko, marahil, huling detalye, hindi na ganong mahalaga. Until Jesus revealed to me, salita ko pa rin naman yan, di ba, Father Fidel? So kahit huling detalye yan, mahalaga pa rin yan. Katulad ng mga naunang detalye. Meron din niyang magandang sinasabi. At ang isa nga po, sa sinasabing mahalaga ng detalyeng ito, ay yung sagot sa tanong na, gaano nga ba kabuti ang Diyos? Sapagkat sinasagot ng huling detalyeng ito, ang tanong na yan, at ang sagot nga po ay, hindi lang mabuti, mabuting mabuti. Kasi nabusog silang lahat at marami pang sumobra. So hindi lang sila pinakain dito ni Jesus. Binusog pa sila. Binigyan sila ng maraming mga pagkain na masasarap pa. Hindi naman tayo basta mabubusog kapag kaunti ang pagkain. Dapat maraming pagkain yan. At hindi rin tayo basta mabubusog kapag hindi masarap ang pagkain, kahit marami pa yan. Kaya't yung detalyeng ito ay nagpapatunay that Jesus served them with many foods that were delicious. Kasi ang Diyos ay hindi lamang mabuti, siya'y mabuting mabuti. You see, nasa ilang sila, malayo sa kabihasnan. Pwede namang pakanin sila ni Jesus ng tigkakaunti lang at hindi na ganong kasarapang mga pagkain. Maintindihan na ng mga tao yan. Ang mahalaga naman ay may pantawid gutom lang. Masasabi na siya ay mabuti. Pero yun nga siya Hindi lang niya tayo gustong pakanin. Gusto niya rin tayong busugin. Kung mapupuna po ninyo, yan din ang sinasabi ng ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa ay sinasabi rito na ang Diyos ay maghahanda ng isang malaking piking para sa lahat ng bansa. Hindi po pwedeng konti ang handa dito kasi ito'y para sa lahat ng bansa. At ang sabi dito, ang mga ihahanda ay masasarap na pagkain at inumin. No wonder, sa unang stanza ng ating salmong tugunan ay sinasabi agad dito, Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Paano nga ba naman tayo magkukulang kung ang Diyos ay hindi lamang mabuti, kundi mabuting mabuti? Kung babalikan nga po natin, yung pinakaunang detalye ng ating mabuting balita ngayon ay sinasabi dito, na bago pakanin ni Kristo ang mga tao, pinagaling muna niya sila. Ano man ang karamdaman nila, wala siyang tinanggihan sa kanila. Lahat pinagaling niya. So bago niya busugin, sila muna ay kanyang pinagaling. Sa pagpapagaling na ginawa niya, pwede na niyan sabihin, umuwi na kayo. Total, pinagaling ko na naman kayo. Pinakainan niya, pinusog pa kasi ang Diyos. Kaya kung sa pakiramdam natin at sa tingin natin tayo'y kinakapos, tayo'y nagkukulang, tanungin natin, examine natin, i-check natin ang ating sarili. Baka tamad ka. Remember, hayo ng Diyos ng tamad, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Baka maluho tayo. Remember, ang mas concern ng Diyos, hindi yung gusto lang natin, hindi yung desires natin, kundi kung ano talaga ang kailangan natin. Baka hindi tayo marunong magpasalamat. Yung bang nandyan na ang biyayan sa ating harap, hindi pa natin makita, hindi pa natin magamang maipagpasalamat sa Diyos. Kaya mas lalo tayong nagiging mapaghanap. Baka naman greedy tayo, ganid tayo. Hindi nga tayo makukontento sapagkat kahit ang buong mundo ang ibigay, hindi sasapat sa isang taong walang kasayahan sa buhay.
Again, maganda po yung detalye yung sinasabi dito sa bandang huli. Pagkatapos sabihin, kumain silang lahat at nabusog. Saka naman sinabi, at tinipo nila ang mga tinapay na lumabis at nakapuno pa sila ng 7 bakul or basket na malalaki. Magandang detalye ito kasi parang sinasabi sa atin dito na may kabusugan yung mga tao, at least sa pagkakataong yon. Walang nag-sharon, walang kumanta ng balutin mo ako. Kaya nabusog silang lahat at marami pang sumobra kasi walang ganid, walang sakim, walang selfish, walang taong walang kabusugan. Meron silang kakontentuhan, kasiyahan. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos para tayo'y kapusin. Kahit kung tayo'y kinakapos at nagkukulang, again, tanungin natin, ano nga bang mali o kulang sa sarili natin? Ngayon, kung mas sigurado natin wala namang mali o kulang sa sarili natin, tanungin din naman natin yung mga tao sa paligid natin. Baka kasi tayo masipag, sila hindi. Baka kasi tayo marunong makontento, sila hindi. Baka kasi tayo responsable, sila hindi. Baka kasi tayo selfless, hindi greedy, hindi ganid, pero sila hindi. Magkakaproblema pa rin tayo. Kakapusin pa rin po talaga tayo. Lalo pat apektado tayo ng mga taong ito. Yung mga taong nanunungkulan sa atin, sa pamahalaan, sa samahan na ating kinabibilangan, maging sa simbahan, sa ating lipunan. Baka korap sila. Kung korap sila, kakapusin nga tayo. Kahit ayaw ng Diyos, nakapusin tayo. Lalo pat nag-aalaga tayo ng alligator na buhaya pa kung kinukonsinti natin sila. Kung hindi tayo nagdedemand ng accountability sa kanila. Tanungin din natin kung anong klaseng mga tao ang tinutulungan natin. And yes, kahit kapamilya pa natin, baka tamad, baka hindi tapat, baka hindi marunong magpasalamat, masyadong mapaghanap, baka maluho, baka hindi marunong makontento, baka hindi marunong mamuluktot kung maliit o maikli ang kumot. Kakapusin nga tayo dahil sa mga taong ito na ang mga concern ay yung makukuha lang sa atin at hindi yung maitutulong sana sa atin. So parang nag-aalaga ka lang ng taong ikaw ay ginagamit at pinapahirapan. Mga kapatid, ulit-ulitin ko hindi kuripot ang Diyos. Galante siya. Di lang siya mabuti. Siya'y mabuting-mabuti. Kaya kung nakararamdam tayo ng kakapusan, tanungin natin nung mali o kulang sa ating sarili o sa mga tao sa ating kapaligiran. Sana makita natin agad yan at magawa natin ng paraan upang kahit dito pa lang sa lupa ay maranasan natin yung sinasabing pangako ng Panginoon sa atin sa ating unang pagbasa. Ang mainam na kapahingahan o pastulan. Hindi yung pagod ka na kapos ka pa. Ang mahirap ay daing tayo ng daing sa Diyos. Nakapos tayo, kukulang tayo. Yung wala naman talaga sa Kanya ang diferensya. Nasa ating sarili o nasa sa ating pangungunsinti talaga. Kawawa po tayo. Hindi lang we are barking at the wrong tree, kundi patuloy nating kinakawawa ang ating sarili, samantalang ang katamaran, kakulangan, kasinungalingan, kaluhuan, kamunduhan, at panggagamit ng iba ay ating kinukonsinte. Magising nawa tayo kung kinakailangan nating magising upang turuan ng leksyon, hindi lang ang sarili natin, hindi yung mga tao na kailangang magising din. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya.
Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magkagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. Alam kong di rin kinang Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samu ko, sapagkat anak niya ako, mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung bakit sa kakulangan ko, sa kakapusan ko, ng pamilya ko, at ng bansang ito, ikaw pa rin ang kinu-question ko. Ikaw nga pala hindi kuripot. Napakabuti mo. Kung ikaw lang talaga ang masusunod, walang maghihirap sa mundong ito. Ang kahirapan ay hindi mo nais, sapagkat bago mo man nilikha ang tao, nilikha mo na lahat ng kanyang kailangan. Kami talaga ang may diferensya. Sana personally makita namin ito. At gayon din kung ano ang aming mga kinukonsinti. Hallelujah! Upang turuan namin ang leksyon ng aming sarili. Pati ang mga taong aming kinukonsinti. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon. Upang tayo ay tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kailangan mo lang harapin ang katotohanan. Kahit masaktan ka o kahit sinong masaktan, basta itama mo ang dapat mong itama. Hindi ka dapat kinakapos. Hindi ka dapat naghihirap. Maghirap ka man sa material na bagay, hindi ka dapat kapusin sa iyong kalooban. Sa biyaya ng kapayapaan, sa biyaya ng pagmamahal, sa biyaya ng katarungan na sa Diyos lamang nagmumula. Sa Diyos mo lang maasahan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Manalangin tayo, ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikasama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At niyakap din namin ang pananagutan, mabuklod sa sa piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, manalabansa at sambayanan, pinupod ng Ama sa Kanya. Narito sa iyong piling ang sa aming landas, malalabansa at sambayanan, binukod ng Ama sa Kanya. Binukod ng Ama sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa panan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo para makatulong din po kami sa pamamagitan ng mga tulong ninyo. Salamat po, maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.